So, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So ngayon ay kukunin natin ang Mukhtasaru Fiqhu al-Asma'il Husna. So, mukhtasar, pag sinabi natin mukhtasar, ito po ay summary lamang ng pag-unawa natin at pag-intindi natin sa mga kumpletong, perpektong pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ng kumpletong pangalan, perpektong pangalan at katangian niya. Insya-Allah ay kukunin po natin sa pag-aaral na ito. Ang sumulat po dito ay si Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Siya po ay hanggang ngayon, masya-Allah, hafidahullah, siya po ay isang buhay pa na Sheikh at kilala at isa sa mga teacher ng Masjid An-Nabawi, Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. At ganoon din ay siya ay naiimbitahan lagi ng pag-aaral ng pagtuturo sa iba't ibang lugar at minsan dito sa UAE. Sa Dubai, naiimbitahan din siya. Sa iba't ibang parte ng mundo, naiimbitahan din siya dahil sa taglay niyang kaalaman at gusto niya maipamahagi ito. At masya-Allah, siya rin po ay nakapagsulat ng maraming aklat patungkol sa ating pananampalataya. So, isa sa mga kilalang scholar ngayon, alhamdulillah, na tinitingnan at kinikilala ng mga kamusliman. So, meron siyang sinulat na tinatawag na Fiqhu al-Asma'il Husna. Dito po ay pag-aaralan natin at unawain natin ang mga pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inshallah, umpisahan natin. So, bismillahirrahmanirrahim. Natulad ng laging inuumpisahan ng mga muallif o mga author ng aklat, lalo-lalo na ang aklat ng Islam, ay hindi po mawala yung pagsabi ng bismillahirrahmanirrahim. Dahil sa salitang ito po ay sinunod lamang natin ang Quran, sinunod lamang nila ang Quran, dahil ang Quran ay inumpisahan lagi ng bismillahirrahmanirrahim bago pupunta sa isang surah, sa isang chapter ng Quran. Ang ganoon din sa mga sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay binibigyan niya ng sinusulatan niya una-una ng bismillahirrahmanirrahim. At iba pa, bilang pagsunod sa Quran at Sunnah, ay ito po ay ginagawa din ng mga scholars. So, dito po ay baka magtaka kayo, ang mga sulat ni Propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin ng mga sulat, hindi siyang sumulat. Ibig sabihin ng pinapasulat niya ang kanyang mga kasamahan at ito ay pinapadala niya ang sulat na ito mula sa kanya na ipinapasulat niya sa kanyang mga kasamahan patungo saan? Sa mga hari o sa mga namumuno sa panahon niya upang imbitahan sila sa pananampalatayang Islam. So, katulad ng pagtatalakay natin sa introduction kanina doon sa tafsir, dito naman ay kukunin din natin ang ilan sa mga introduction para talagang maumpisahan natin ang aklat. So, sabi ni Sheikh, Alhamdulillahil Kabiril Muta'al. Alhamdulillahil Kabirul Muta'al. Dil Jalali wal Azamati wal Jamal. So, alhamdulillah ay ang pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kabir. Ang pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na talakay natin kanina, na bakit tayo magpasalamat sa Allah? Dahil sa biyayang hindi natin makwenta o hindi natin mabilang. Katulad ng sabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. At kahit pabibilangin natin ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailanman ay hindi natin ito mabilang. Alhamdulillah. So, alhamdulillahi al-kabir al-muta'al. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakadakila, ang pinakakataas-taasan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakadakila, ang pinakakataas-taasan, dil jalali wal azamati wal jamal. Siya po ang nagtataglay ng jalal
Sinabi nating Jalal ang kanyang kadakilaan ng Jalal, yung kanyang pagiging pagka-Diyos niya. Yung siya ay nagtataglay ng kanyang pagka-Diyos, ng kanyang Jalal, yung kanyang kapangyarihan, kadakilaan. Ganon din itong wal-azamah. Makukuha rin natin ito sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paliwanag natin al-azamah, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kagandahan, Jamal. Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka maganda sa lahat at ginugusto niya sa atin ang kagandahan din. Ang kagandahan in general ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul asma'ul husna. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay siya ng napakagandang katangian. Napakagandang pangalan. Perpekto, napakaganda. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po natin pwedeng tawagin ang Panginoon sa pangalang hindi niya ibinigay sa kanyang sarili at ipinangalan sa kanyang sarili, unang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pwedeng ipangalan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pangalan kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili at pinakilala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Hindi po tayo mag-imbento ng pangalan niya. Dahil kailangan aangkop ang kanyang pangalan sa perpektong katangian at pangalan. Hindi po ang pangalan niya ay wala pong kakulangan. Walang kapintasan, wala tayong makikitang kakulangan dito sa mga pangalan at hindi perpekto na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ito, kaya nga dapat hindi tayo pwedeng tumawag ng pangalan ng Allah na hindi kailanman niya ipinangalan sa kanyang sarili o kaya'y ipinangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin pwedeng gawin. Katulad ng halimbawa, pasintabi lang yung pagtawag natin sa Diyos na Ama. Ang pagtawag natin sa Diyos na Ama ay hindi pwede. Katulad ng ginagawa ng ilan sa mga relihiyon, tinatawag nila ang Diyos na Ama, ay hindi po natin pwedeng gawin yun. Hindi kailanman pinangalan ng Allah sa kanyang sarili na siya ay Ama. Isa ito. Pagtawag natin sa Diyos o sa Allah subhanahu wa ta'ala ng, for example, binigay, ano bang tawag nila sa kanilang pangalan, pasintabi na rin, Yahweh, Jehovah, o ano man, hindi rin natin pwede itawag ito sa Allah. Dahil kailanman hindi niya tinawag ang kanyang sarili na ganong pangalan. So tatawagin natin ng Allah sa pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili o kaya'y sa kanyang mga kasamahan. Sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po, ganun po natin tawagin at tawagin ang Allah subhanahu wa ta'ala base doon sa pangalang ipinakilala niya at doon sa pangalang angkup at ipinakilala rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Sheikh, lahul asma'ul husna. Siya ang nagtataglay ng mga perpekto at pinakamagagandang pangalan. Okay? Pinakamagagandang pangalan. Wasifatul ulya wal majdu wal kamal. Siya naman ay nagtataglay ng pinakadakila at pinakataas-taasang katangian. Yung kanyang katangian ay hindi pwedeng pantayan. Hindi pwedeng pantayan dahil ito po ay majd wal kamal. Ito po ay perpekto. Mayroon bang nagtataglay ng perpektong katangian? Wala. So kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaral dito sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa pinakamagandang dapat pag-aralan ng isang tao. Dahil para makilala niya kung sino ang kanyang Panginoon, tandaan niyo mga kapatid, wala pong relihiyon na dinitalye itinuro ang mga katangian, ang mga pangalan, ang mga gawain ng kanilang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito lamang natin makikita ito sa pananampalatayang Islam. Dito lamang natin ito makikita sa pananampalatayang Islam ang alin? Ang pagkilala sa tunay na kung sino ang tunay na Diyos. Bakit kailangan ito? Dahil para masamba natin. Hindi po tayo sumasamba dito ng Diyos na hindi natin kilala, ng Diyos na okay lang kahit hindi natin bigyan ng pansin yung sino ang Diyos na sinasamba. Hindi.
ito ay sinisigurado natin, pinag-aralan natin upang mapamahal tayo sa Kanya at upang makilala natin siya at masamba natin siya base sa Kanyang mga gustong gawain ng pagsamba para sa Kanya. So ito po yung unang introduction ni Sheikh. Tapos sabi niya, wa asyhadu an la ilaha illallah. Hindi ko ganang pinhabaan dahil marami pa tayong tatalakayin. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kaya nga sa mga kapatid, sa subject na ito, dapat lahat tayo nag-aral ng ganitong subject. Dapat lahat tayo nag-aral ng ganitong subject. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So sabi niya, asyhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito yung shahada. Ito yung unang haligi ng panatayang Islam, ang sasaksihan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Sasaksi tayo sa Kanya. Kaya nga dito sa pagsaksi sa Allah, isa sa mga gawain natin, hindi tayo sasaksi maliban na lamang na mayroon tayong kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala kung sino siya bago tayo maniwala, bago tayo sasaksi sa Kanya at bago natin sundin ang Kanyang mga pinag-utos. Kaya kailangan dapat talagang alamin natin kung sino ang ating Panginoon. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin abduhu, alipin niya, propeta niya sallallahu alaihi wasallam, propeta wa rasuluhu, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi, ang ibig sabihin nito ay ang pagpupuri, pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah. So, pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nilikha niya sa kalangitan. At ito yung mga anghel. At naway, iparating sa kanya ang magbigyan ng habag at kapayapaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tayo at ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga kasamahan lahat. At yung mga taong sumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So yun po mga kapatid ang introduction niya. So ito ay tinatawag na mukaddimah. Introduction sa pagpupuri natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tapos sinabi niya, wa ba'du, fa innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun min al-ilm. Sabi niya, wa ba'd, fa innal fiqha, tunay na ang fiqh. Pag sinabi natin fiqh, tunay na ang fiqh, ang kaalaman, ang pag-unawa. Tunay na ang pag-unawa natin sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang pag-unawa natin sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala fi asma'illahil husna, pangalan perpekto at pinakamagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unawain natin ito, babun syarif min al-ilm. Ito po ay isa sa mga pintuan ng syarif, babun syarif, isang maganda at dakilang pintuan mula sa kaalaman. Mula sa kaalaman. Ito po ay babun syarif, pintuan na dakila mula sa mga kaalaman, bal huwa al-fiqhul akbar. At ito ay tinawag ng mga ulama fiqhul akbar. Ano yung fiqhul akbar? Yung pag-aaral sa akida. Yung pag-aaral sa akida, dahil ang pag-aaral sa mga pangalan at katangian ng Allah, ito po ay may kaugnayan sa ating paniniwala. At ang pag-aaral sa paniniwala ay ito po ay tinatawag na fiqhul akbar. Ang dakilang pag-unawa. Okay, ano ito? Ang pag-aaral sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-asasu alladhi alayhi bina'u hada ad-din. At ito ay asas. Pag sinabi nating asas, ito po ay ang pundasyon. Ito po ay ang haligi. Asas, pundasyon
Ano ito? Yung paniniwala natin sa Allah na kung saan dito nakabase lahat o nakadikit lahat ang patungkol sa relihiyon. Alladhi alayhi bina'u hadad din. So walang relihiyon kung una-una wala at hindi natin alam kung sino ang sinasamba natin. Kung wala tayong paniniwala dito, so ito po ay hindi kailanman magkakaroon ng relihiyon. Isa ito sa dakilang pundasyon ang pagkilala natin sa ating Panginoon. At ito ay isa sa mga haligi ng pananampalatayang Islam. Una-una, ang haligi ng Islam ay pagsyahada. Ang pagsyahada sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasaksi sa Kanya at ang kasama sa pagsasaksi nito, sumaksi ka sa Kanyang pagkapanginoon. Ano yun? Yung sasaksihan mo siya sa Kanyang pagka-Diyos at ano yun? Ito yung pag-aaral mo, pag-intindi mo sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس فلا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الحسنى وصفاته العليا. So tingnan mo, napakaraming patunay. Napakaraming patunay sa loob ng Quran. Tingnan mo, ang Quran mga kapatid ay punong-puno ng mga pangalan at katangian ng Allah. Punong-puno ng mga pangalan at katangian ng Allah na kung saan sabi nga ni Sheikh, halos walang aya. Halos, pero mayroong mga aya, siyempre. Halos. Walang ayat, verses ng Quran, maliban na mayroong nabanggit na mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, punong-puno ito. Kaya mga kapatid, ito lamang yung aklat sa buong mundo na tinatalakay talaga, pinapahalagahan ang pagkilala sa tunay na Diyos. Pinakilala at pinapahalagahan ang pagkilala sa tunay na Diyos. So ito po ang Quran lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. لهذا الأساس فلا تكاد تخلو آيات من آياته من ذكر لأسماء الحسنى وصفات الحسنى. So sabi ni Sheikh, dahil sa pagiging ito yung pangunahin, ito yung pundasyon ng kaalaman, ay halos sa loob ng Quran ay wala tayong makikitang halos na hindi nabanggit ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po lamang ay nagpapatunay mimma yadullu ala ahammiyati hadha al-ilm al-sharif. Ito po ay nagpapatunay sa kahalagahan ng kaalamang ito at sa kadakilaan wa sharif wa 'idhami sya'nihi wa kathrati khairatihi wa awaidihi wa awaidihi. So ito lamang ay nagpapatunay sa kadakilaan ng pag-aaral na ito at karamihan ng kanyang kabutihan at mga kabutihan at kagandahan dito sa pag-aaral na ito. At sabihin natin ang pag-aaral sa mga pangalan at katangian ng Allah wa annahu aslun min usulil iman. Ito po ay asl. Ito po ay pinagmulan mula sa mga pundasyon at pinagmulan o pundasyon ng ating paniniwala. Pundasyon, totoo ito. Unang haligi ng paniniwala o articles ng faith, ano? Ang paniniwala sa Allah. Ano ang paniniwala sa Allah? Ang paniniwala mo sa kaisahan ng Allah na siya ang tunay na Diyos. Ang paniniwala mo na siya ang dapat nag-iisang sambahin at siya ang paniniwala mo saan? Sa kanyang mga pangalan at katangian. Perpektong pangalan at katangian. At ito na yun. Sa haligi ng Islam, ang una rin ay ang shahada at paniniwala mo sa Allah at saka sa Propeta Muhammad, pagsasaksi mo sa Allah at saka sa Propeta Muhammad. So ito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hindi nawawala. Warukun min arkanid din. At ito ay haligi mula sa haligi ng din ng ating pananampalataya. Wa usus min ususi millatil Islam alayhi tubna maqamatu dinir rafi'ah wa manazihil al-aliyah. So, sabi natin kanina, ito ay ang pundasyon ng relihiyong Islam na tinayo ang kadakilaan ng relihiyong ito
at ang pagiging mataas ng pananampalatayang ito. At bakit? Wa kayfa yastaqimu amrul bashariyah taslu halan nas biduni ma'rifatihim bifatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim. So sinabi ni Sheikh, paano? Tingnan natin, subhanallah, napaganda sinabi niya. Paano maging matuwid? Paano tutuwid ang gawain ng tao? Ang gawain ng lahat ng tao, paano ito magiging matuwid? At paano ito magiging maayos ang kalagayan ng tao kung hindi nila alam kung sino ang kanilang tagapaglikha? Kung hindi nila alam sino ang nagbigay sa kanila ng paano sinilikha ng Allah mula sa wala. Paano sila, kung hindi nila alam kung sino ang creator nila, sino ang maker nila, sino ang nagtutustos sa kanila, paano magiging matuwid ang isang tao sa ganun? Tingnan mo yung taong hindi kilala ang Diyos. Katulad ba siya ng isang taong kilala ang Diyos? Karamihan, mga kapatid, sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, karamihan sa kanila, at hindi natin nila lahat, ay gumagawa po ng kasalanan at kasamaan. Walang tao na may tunay na takot sa Diyos na pumapatay na walang dahilan na. Walang tao na may tunay na takot sa Diyos na siya ay nang iinsulto ng mga tao, nananakit ng mga tao. Walang tao na may tunay na takot sa Diyos. Nakilala niya ang tunay ang Diyos, na siya ay nanluloko, na siya ay naging unjust sa mga tao. Wala. So, hindi magiging matuwid ang gawain ng tao maliban na lamang kapag kilala niya at alam niya na mayroong Diyos na namamahala, na lumikha sa kanya, na nagtutustos sa kanya at iba pa. Wa biduni ma'rifatihim bi asma'il husna wa sifatihil ulya. So, kapag hindi rin alam ng tao, okay, alam nila na mayroong Diyos at hindi nila alam kung ano itong Diyos, sino itong Diyos, at ano ang mga katangian niya, ano ang pwede niyang gawin, ano ang kaya niyang gawin. Hindi rin ito magiging matuwid ang tao. Kasi maraming naniniwala na mayroong Diyos, pero hindi nila alam ang Diyos na ito ay nakakita sa iyo, naririnig ka niya, nagpaparusa siya sa mga kasalanan sa mga tao kapag hindi sila sumusunod. So kapag hindi natin ito kilala at hindi natin alam ang mga pangalan, perpektong pangalan at katangian niya, paano maging matuwid ang tao? Wa biduni ma'rifatihim bi asma'il husna wa sifatihil ulya wa nu'utihil kamilatid dala ala kamalihi wa jalalihi wa adamatihi. So kung hindi rin kilala ng isang tao kung ano ang mga perpektong pangalan ng Allah at ang kanyang mga katangiang dakila at ang perpektong sabihin natin ang kanyang perpektong katangian na magpapatunay sa kanyang pagiging dakila, pagiging makapangyarihan, wa annahu al-ma'bud bihaq, na siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos at wala ng Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya. So dito po magiging matuwid. Tingnan mo, mga kapatid. Magiging maaring ang ilan sa inyo, marami akong na-encounter sa experience ko sa pagtuturo at saka sa marami nagko-convert. Tinatanong ko sila, ano ang nagustuhan nyo sa Islam? Ano ang naghikayat nyo? Bakit pinasok niya ang Islam? Sabi nila, dahil ang mga tao, ang mga Muslim nakikita ko, religious sila. Sila ay committed sa kanilang sala. Sila ay committed sa kanilang pananamit. Respetado sila. Saan ito galing? Ang sala, bakit sila ginagawa at dinadasal talaga ng mga Muslim? Bakit? Dahil ang piniplease natin dito at ang nakakita at nakakaalam na tayo ng sala ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya kailangan natin pag-aralan kung sino talaga ang ating tunay na Diyos. Ano ang katangian niya? Ano ang ano niya? So napakaganda ng subject na ito. Walakin aktharin nas syuguluhum ma khulika lahum amma khuliku lahu. So ang karamihan sa mga tao, sana hindi tayo kabilang sa kanila. Ang kanilang ginagawa ay yung gawain na hindi talaga ang purpose nila. Anong purpose natin dito sa mundo? Ay sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
gumawa tayo ng kabutihan, na itong kabutihan na ito ay uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, kapag nagtatrabaho tayo, hindi natin sinasamba ang Allah. No. Sinasamba natin ang Allah. Bakit? Lahat ng gawain na nalulugod ang Allah para sa atin, ito ay uri ng pagsamba. Ang lahat ng gawain na nalulugod sa atin ng Allah ay ito po ay matatawag na pagsamba. Pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So ngayon, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, nalulugod sa iyo ang Allah, nalulugod sa iyo. Ito ay uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, huwag natin sayangin ang oras natin sa mundong ito na ang ginagawa natin ay kung ano lang gusto natin, hindi ano ang gusto ng Panginoon. وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم. Wala na sigurong pinakadakilang kailangan ng isang tao, dakilang kailangan ng isang tao, isang alipin, maliban na lamang na kilalanin niya ang kanyang Panginoon at ang tagapaglikha niya ang nagmamay-ari sa kanya at nagkukontrol ng mga gawain niya. Wala na sigurong ganong uri ng pangangailangan. Ang pangangailangan, tingnan mo, nangangailangan tayo ng pagkain, pero hindi natin nakakalimutan natin ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Dapat, kung kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng biyaya, punta ka muna sa nagbibigay ng biyaya. Okay? Pumunta ka muna sa nagbibigay ng biyaya. Paano mo siya mapuntahan kung hindi mo siya kilala? Subukan mo halimbawa, humihingi ka sa taong hindi mo kilala, hindi ka bibigyan. No? Kasi hindi ka rin niya kilala. Hindi mo siya kinikilala rin. Okay? So yun ang normal. Okay? So ang wala nang pinakadakilang hinahangad ng isang tao. Hinahangad ng isang tao at gusto niyang malaman at alipin ay maliban na ang kilalanin niya kung sino ang kanyang Panginoon. Kung sino ang kanyang tagapaglikha. Kung sino ang nagmamay-ari, sino ang nagtutustos sa kanya, sino ang nagmamanage ng kanyang buhay. Sino alladhi lagina lahum anhu tarfata'in, na kung saan wala tayo pong mga ang lahat ng gawain natin ay kailangan talaga. Ito po ay inaasa natin lahat sa Panginoon. Kahit pagpikit ng ating mata, yung pagkurap natin, ito po ay galing sa Panginoon. Hindi makakakurap ang isang tao kung hindi ito pinahintulutan ng Allah. Kung hindi ito pahintulutan ng Allah. Hindi makakatulog ang isang tao kung hindi ito pahintulutan ng Allah. Hindi makapagpahinga ang isang tao kung hindi ito pahintulutan ng Allah. Subhanallah. So, ibig sabihin na ito, hindi pwedeng hindi tayo mangangailangan sa Diyos. Hindi, kahit napakaliit na bagay. Bakit? Ang paghinga natin, mga kapatid, kailangan natin, yes. Kung kailangan natin ang paghinga, paano na yung lumikha ng hangin na ito? Kung kailangan natin ang pagkain, paano na ang pangangailangan natin sa nagtustos ng pagkain na ito? Kung kailangan natin ng buhay, kailangan natin ng buhay, mamuhay dito sa mundo, bakit nakalimutan natin isipin kung sino o hanapin kung sino ang nagbigay ng buhay natin? So ito yung pinakauna nating gawin. Ito yung pinakauna nating taglayin at hanapin. Okay? Ni isa na walang magsasabi na hindi ko kailangan ng Diyos. Kahit sa pagpikit, tarfata'in. Kahit yung pagkurap ng inyong kailangan mo ang Panginoon dyan. Wala salaha lahum wala zakaa illa bima'rifatihi wa ibadatihi wal imani bihi wahdahu subhanah. At hindi kailanman maging matuwid ka, maging mabuting tao ka, maging maayos na tao ka, maliban na kilalanin mo at malaman mo at maniwala ka na mayroong nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng lahat. Kailanman, ang isang tao, tingnan mo yung isang tao walang Diyos, ang kanyang gawain. Ano ang kanyang gawain? Ang kanyang gawain, punta sa kapitbahay, magchichismis at manlilibak.
Kulang sila sa pagsamba sa Diyos. Kulang sila sa pagkilala sa Diyos. Galing sa simbahan o galing sa kanilang mga lugar dasalan. Pagbalik nila, away dito, away doon, sabong dito, sugal dito. Wala. Kasi wala. Bakit? Kulang ang pagkilala nila sa Diyos. Hindi nila kilala ng lubusan. Basta lang pupunta sila sa simbahan. Kunwari, hindi naman natin sinasabi na kunwari lahat. Paring yung iba sincere. Pero walang tunay at hindi nilang nakikilala ang tunay na Panginoon. ولهذا فإن حد العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى سبحانه وعمله بما يرضيه ويقرب إليه من سديد الأقوال وصلاح الأعمال. Sinabi ni Sheikh dito. Kaya ang parte ng isang alipin mula sa kanyang kabutihan. So nagiging mabuti ka. At ikaw ay minsan napupuri ng mga tao dahil napakabuting tao mo. Okay? At napupuri ka. Ito ay dahil saan? Sa wastiqaqi min al-madh innama yakunu bihasbi, at yung pagpupuri mo sa Panginoon, okay? Ang pagiging mabuti mo sa Panginoon, ito ay nang dahil sa kilala mo siya. Bakit napuri mo ang Panginoon? Bakit mo napasalamatan? Bakit naging mabuti ka sa Panginoon? Bakit? Okay, naging mabuti ka sa lahat. Ito ay dahil una-una saan? Dahil sa kilala mo ang Diyos mo. Dahil sa kilala mo ang sinasamba mo. Wa amalihi. At wala kang ginagawa maliban sa mga nakakabuti sa iyo. Ay may nakakabuti sa kanya at kinalulugdan niya. Wala kang ginagawa na gawain maliban sa gawain na nalulugod ang Diyos sa iyo at nagpapalapit sa Kanya mula sa mga salita mo at sa mga gawain mo. So, mga kapatid, ang nais nating iparating dito, na ang tao, isa sa parte ng bakit siya naging mabuti at maayos dahil sa parte ng kanyang pagkilala niya sa tunay ni Diyos, pagkakakilala niya sa tunay ni Diyos. Tingnan mo yung isang tao na kunti lang ang alam niya sa mga pangalan ng Allah, kaysa napakarami niyang alam sa mga pangalan at kabutihan at gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila magkaparehas sa kanilang pagiging mabuti. Ang isa makikita mo sobrang mabait, sobrang mabuti, sobrang makadiyos, sobrang magalang, sobrang relihiyoso. Bakit? Ito po ay dahil sa kilala niya ng lubusan ang kanyang Panginoon. Pero yung iba, hindi nila tinatanggol ang kanilang salita. Hindi nila tinitingnan ang kanilang gawain kung ito na ba ay labag sa Diyos dahil kulang ang kanilang pagkilala sa Panginoon. Dahil kung alam mo mga kapatid, na Allah ang pinaka maalam sa lahat. Ang Allah ang pinaka nakakarinig sa lahat at pinaka nakakita sa lahat. Kaya ba natin gumawa ng gawain na ito ay hindi kinalulugod niya? Subukan mo, halimbawa, isa sa mga kasalanan, dakilang kasalanan, ay ang pagnanakaw. Subukan mo magnakaw, naka-on yung CCTV. Okay? Nandiyan yung CCTV sa harapan mo. Kaya mo magnakaw? Na kung yung saan yung CCTV na ito ay naka-broadcast sa lahat, nakikita ng lahat, kaya mo magnakaw? Hindi. Kaya mong gumawa o magsalita ng masama while naririnig ka dyan sa CCTV? For example lang ha. Hindi. Maging mabuti ka, maging maayos ka, magiging gawin mo ang lahat, napakabuti mo, yan ay dahil sa mayroong CCTV. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong Diyos na nakikita niya? Ang CCTV, ang panglabas lang ang nakikita niya, hindi niya nakikita ang pangloob. Tingnan mo, mayroong Diyos na nakikita sa lahat. Alam niya ang nasa puso at isipan mo. Alam niya ang gawain mo araw at gabi, ang salita mo naririnig niya araw at gabi, bawat segundo. Bakit nakakagawa tayo ng kasalanan? Dahil una-una kulang yung paniniwala natin, pagkilala natin, at pagsamba natin sa Kanya. So ngayon, ang isang tao na nakilala niya ng tuluyan, ng marami, ng dakila ang kanyang Panginoon, ito po ay maghahatid sa Kanya sa pagiging mabuti at magiging tunay na alipin niya. Pagiging tunay na alipin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matutuwid niya ang kanyang sarili dito. So sinabi nito, وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لِي
جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته أسميته فك الأسماء الحسنى. Kung paano ito basahin. So, وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لِي. So, naging magaan para sa muallif, para sa kay Sheikh, na ito ay isulat niya ang dakilang topic na ito. At ito ay pinamagatan niyang fiqh Asmaul Husna. Actually, ito ay malaking aklat, pero ang ginawa ng ilan, ito po ay sinummarize nila. Tinanggal na yung ibang mga kasi sobrang kapal ng aklat. So, mas maganda yung kunti lang at maintindihan din kaagad natin at nandun naman yung pinakapunto doon. So, ito po ay binigyan ng pangalan ni Sheikh. Pinangalanan niya itong aklat na ito ng Fiqh al-Asma al-Husna. Okay, nakuha nyo? Anong pangalan ng aklat? Fiqhu al-Asma'il Husna. Sabi niya, syarahtu fihi akthar min 100 ism min asma'illahil husna. So sinabi niya, pinaliwanag niya dito sa aklat na ito ang mahigit 100 mga pangalan at katangian ng Allah. Masbukatan bimukaddimatin ta'siliyatin fi fiqhi hadal babil azim. Fi fiqhi hadal babil azim. So sinabi niya na ito ay inunahan niya ng mga mukaddimat, ibig sabihin ng introduction, para maintindihan natin. Ito ay magiging asas, maging pundasyon natin sa pagkilala sa Allah. Fi fiqhi hadal azim, mula sa pag-unawa natin sa topic na ito. Ito yung topic ng pagkilala o pag-alam natin sa katangian at Allah at ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسرة. Sinabi ni Sheikh, ito ay talagang pinagsikapan ni Sheikh ang paghahanda nito na ang gagawin niyang mga alfaz, yung mga words sa Arabic, kailangan malinaw. Kasi may mga words sa Arabic na mahirap intindihin, mahirap unawain, at ito pa ay medyo kailangan natin ng dictionary. Pero si Sheikh, sabi niya, inshallah sa abot ng kanyang makakaya, sa kanyang talagang pinagsikapan niya, na ito ay mabigyan niya ng malinaw na mga salita para sa pag-aaral na ito. Ma'inayati bi ardi syawahidi wa dhikri dalail min kitabillahi azza wa jalla. So ito ay pinahalagahan din dito niya sa aklat na ito ang pagkuha ng mga pagkuha ng mga dalil. Ano ibig sabihin ng dalil? Pagkuha ng mga pruweba, proof mula sa Quran at saka sa sunna ni Propeta Muhammad, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, sinabi niya tinalakay niya ang pangalang Allah. So binanggit niya doon sa aklat na ito, saan nabanggit ang pangalang Allah, paano ito sinabi ni Propeta, ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito. Muwaddihan ma tayassara min al-jawanib at-ta'abbudiyah wal-athar al-imaniyah allati hiya muqtada al-iman bi asma'illah. So ginawa niya rin dito sa aklat na ito ang anumang para mapadali sa atin ang side kung paano ito makatulong sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano ito makatulong sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay ang pinakahangarin natin sa paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit si Sheikh, sinabi niya, istafadtu fihi kathiran min taqrirati ahli al-ilmi ar-rasikhin. Kahit siya mismo, inamin niya na siya ay mismo ang unang nakinabang at unang nag-learn, natuto sa pagsulat niya sa aklat na ito, dahil siya ay nagre-research mura doon sa mga scholars na nauna sa kanya na nagsusulat din ng mga aklat patungkol dito. Ang isa dito sa binanggit niyang Sheikh
ay si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at ang kanyang estudyante na si Allama Ibn Qayyim. So ito ay isa sa mga dakilang scholar sa panahon nila. So sila ay matagal nang pumanaw pero ang kanilang mga aklat ay nananatili pinapag-aralan ng mga estudyante ng kaalaman. At kahit tayo, pinag-aralan natin ng ilan sa mga sinabi nila ang mga aklat nila. At isa rin dito ay ang sheikh na bago lang, pero siyempre yumaon na rin siya. At isa ito sa mga sheikh ni Sheikh Al-Uthaymin, yung aklat na tinalakay natin kanina, yung sheikh na sumulat ng tafsir ng Juz Amma yung kanina, kung sino man naka-attend. Isa sa teacher niya na ay si Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahumullahu al-jami'. So, si Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rin ay isa sa mga dakilang scholar. Ito rin ay pinagkukunan niya patungkol sa pag-aaral sa pangalan ng Allah at katangian ng Allah. وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم وقد رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة تيسيرا لقراءته وطباعته ونشره وترجمته. So, ang ginawa, alhamdulillah, ito po ay na-print na ng maraming beses. At merong iba naman ay na-print ito ng isang volume na malaki. At ito naman, ang iba naman ay sinuggest nila na ito po ay gagawin nilang ikhtisar. Ibig sabihin, summary nila ito at gagawin nilang isang maliit na aklat lamang na madaling basahin para mabasa ito agad, ma-print at maimigay ito at ito ay ma-translate sa maraming lingwahe, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang sinabi ni Sheikh to. Kaya ang title na ito ay Mukhtasar. Ito na yung Mukhtasar. Ibig sabihin, summary ng mismong aklat ni Sheikh na talagang kanyang pinag-aralan at kanyang isinulat. Okay. واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مختصرا فيه على شرح الأسماء شرحا مختصرا. So ito po ay tinugon ni Sheikh Sheikh Badr hafidhahullah na ito ay magiging mukhtasar. Siya po ay magiging summary, isa-summary ito. At kukunin dito maktifai bidikr dalil wahid li kulli isim o dalilain ghaliban. So minsan ang kanyang kasi dati sa normal na aklat niya marami siyang binanggit na dalil. Halimbawa patungkol sa pangalang Allah, marami siyang banggitin na patunay sa Quran na nabanggit ang pangalang Allah. Ganun. So ngayon dito sa aklat na ito, kahit isa o dalawang aya lamang o verse o source mula doon sa Quran ay ang babanggitin niya. Kaya ito po ay mukhtasar. Ibig sabihin mukhtasar, summary. والإشارة في عدد من هذه الأسماء إلى بعض الآثار الإيمانية التعبدية. So dito rin ay ilan sa mga makakatulong sa ating iman, ating paniniwala at ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito po, sabi niya, وَأَسْأَلَّهُ الْكَرِيمُ أَنْ يُبَارِكَ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ. Naway ito ay hiniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay bibigyan niya ng biyaya sa yung summary ng ito at ang makinabang tayo dito at ito ay wa an yazziya kulla man kana sababan fi ikhtisarihi at ang biyayaan ang ilan sa mga dahilan kung bakit ito nagiging summary. So inshallah mayroon silang gantimpala at sila na mga taong tumulong sa paghahanda nito at pagpapalaganap nito, translate nito, sila ay bibigyan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa atin lahat at saka kay Sheikh na bigyan sa panang taufik at mahabang buhay sa pagpapalaganap at pag-aaral, pagtuturo at pagsusulat ng maraming aklat na mayroong pakinabang dito sa mundo para magiging kabutihan niya sa kabilang buhay. At tayo naman, inshallah mag-aral tayo sa mga sinulat ng ating mga scholars. Rahimahullah, scholars na nauna, rahimahumullah, at hafidahumullah dito sa mga taong buhay pa na nag-aaral
at nagsusulat ng mga aklat patungkol sa ating pananampalataya. So inshallah, next week, umpisahan na natin yung pag-aaral number 1 sa pangalan ng Allah. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Allah? Ito po ay kukunin natin next week. At siyempre, dahil kunti lang ito, susundin natin ang pangalang, baka makuha natin ang pangalang Ar-Rabb. Ano ibig sabihin ng pangalang Allah? Papaliwanag natin ito. At ang pangalang Ar-Rabb ito ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ano itong Rabb na ito? Ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Allah na Rabb? Inshallah, pakukuha natin ito next week. So barakallahu fikum, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.